Ipon Diary. Number 1 sa Ipon Diary, YOLO or You Only Live, You Only Loan Once. Umpisa natin itong diary sa istorya ng dalawang magkaibigan. May mag-best friend na nagtatrabaho sa isang call center company. Ang pangalan nila ay Marco Tipidna at Paul Lubina. Magkapareho man sila sa maraming bagay, nagkakaiba naman sila pagdating sa paggastos at pag-iipon ng kanilang pera. Kung si Marco ay matipid, masinop at nag-iipon, kabaligtaran naman ang ugali ni Paul. Siya ay magastos, waldas, at isang happy-go-lucky type na tao. Isang araw, pagtanggap ng sweldo, Paul, tamang-tama, payday ngayon. Siguro naman sasama ka sa amin, gimmick namin mamaya. Tara tol, let's enjoy and relax. We deserve it. Marco, naku tol, pas muna ako. May pinaglalaanan na kasi akong sweldo na. May pinaglalaanan na kasi yung sweldo ko. Bawi na lang ako next time. Enjoy na lang muna kayo. Paul, ano ka ba? You should enjoy your life. Puro ka pagtitipid at pag-iipon. Ano naman ang gagawin mo sa mga ipon mo? Tandaan mo na hindi mo madadala ang pera mo sa hukay. Dapat mong isipin mo na YOLO o You Only Live Once. Hahaha. Marco, nag-i-enjoy naman ako sa ginagawa kong pag-iipon. Alam mo ba na may kakaibang fulfillment sa pakiramdam tuwing alam mo na may naiipon ka para sa iyong kinabukasan. Siguro mas mahalaga lang sa akin sa ngayon ang mga bagay na kailangan ko kaysa sa mga bagay na gusto ko. Alam ko na balang araw ay masasabi ko sa sarili ko na worth it ang lahat ng sakripisyo ko para makapag-ipon. Paul, okay sige tol. Kung dyan ka masaya, di susuportahan kita. Dadaan lang din muna kami dyan sa kabilang mall. May weekend sale kasi. Tamang-tama at ang makabili naman ng mga bagong panggitap. Kita lang tayo next week. At ganoon nga ang palaging takbo ng usapan ng dalawang magkaibigan tuwing araw ng sweldo. Habang si Paul ay nagpapakapet malu sa pag-iisip kung paano gagastusin ang kanyang pera upang makapag-enjoy. Itong si Marco naman ay nagpapakalodi at abala sa pag-iisip ng mga paraan kung paano iipunin at titipirin ang kanyang sweldo. Hinahapon na ng araw din iyon ay pumunta si Marco sa bangko upang ideposito ang kanyang ipon. Mayroon siyang ipon challenge kung saan ay kailangan niyang magtabi ng 1,000 kada linggo para mayroon siyang 52,000 na ipon bago matapos ang taon. Pag-uwi ay sa bahay na lang din siya kumakain ng hapunan imbes na kumain sa labas. Bukod sa malaki ang natitipid niya, alam niyang healthy at safe pa ang kanyang mga kinakain. Alam ni Marco na ang kanyang ginagawang pagtitipid at pagtitiis ay may kapalit na kaginhawahan pagdating ng panahon. Naniniwala siya sa delayed gratification o ang pagpapaliban ng pangkasalukuyang kasiyahan para sa mas pangmatagalang pinansyal na pakinabang balang araw. Hindi siya gastos now at hikahos later, o gimmick at kain sa labas now tapos ay pulubi later. Mas inuuna niyang isipin at paghandahan ang kanyang kinabukasan dahil alam niya na hindi mababaliwala ang kanyang ginagawang pagtitipid. Nang hapon ding iyon ay dumaan naman sa mall si Paul para bumili ng mga bagong damit. Para hindi mahuli sa uso, nag-a-upgrade din siya ng mga gadgets matapos nila uminom ng kape sa isang mamahaling coffee shop. Nagkakayayaan din sila ng kanyang mga office mates na kumain sa buffet restaurant. Kahit sobrang mahal ng presyo ay okay lang sa kanya dahil ito ang paraan niya upang ma-enjoy ang kanyang sweldo. Katwiran niya ay YOLO o You Only Live Once, kaya laging one day millionaire ang kanyang peg. Sa totoo lang ay wala siyang pakialam sa paggagastos ng kanyang pera, kaya hindi niya naiisip kailanman na mag-ipon para sa kanyang kinabukasan. Iniisip niya na may parating naman ulit siyang sweldo sa susunod na mga araw, kaya okay lang sa kanya kung ubusin ang pera niya. Piling niya ay unlimited ang income na nakukuha niya. Lumipas ang ilang buwan at matapos na si Marco ang kanyang ipon challenge,
Excited siya na ihulog ang mga huling savings niya sa kanyang bank account para makompleto ang kanyang 52 weeks challenge. Payday rin nung araw na yon, kaya excited siya na makapag-out ng maaga para maideposito ang kanyang ipon. Bago siya umalis ay nakita niya si Paul na papalapit sa kanya na mukhang problemado. Marco, "O tol, kamusta? Mukhang may problema ka yata. Di ba tuwing sweldo ay masaya ka? Parang nakakapanibago ah. Saan na naman ang gimmick nyo mamaya?" Paul, "Tol, hindi na ako makapagpapaligoy-ligoy. Baka may extra kang pera dyan. Pahiramin mo muna ako. Wala kasi akong sinuweldo ngayong cut-off. Napunta lang sa pambayad sa interest ng credit card ko. Nagkapatong-patong na yung utang ko. Tulungan mo naman ako." Marco, "Naku tol, ayan na nga ba ang sinasabi ko. Bakit hinayaan mo na mabaon ka sa utang? Kaya lagi kong sinasabi sa iyo na mag-ipon ka para sa kinabukasan mo. Puro ka enjoy life now and be happy. Nakalimutan mo nang pag-isipan ang kinabukasan mo. Yung YOLO na palagi yung sinasabi sa akin, bumalik sa iyo. Ngayon experience mo na ang YOLO. You own loans outrageously." Paul, "Aray ko, wag mo namang ipamukha sa akin. Aminado naman ako na ngayon ko lang na-realize na hindi pala tama, naggastos ako ng gastos at hindi ako nag-iipon. Tama ka na pansamantala lang ang enjoyment na naidudulot ng sobrang paggastos para sa mga luho. Kung nag-iipon lang sana ako, edi sana mayroon din akong emergency fund tulad mo na magagamit sa mga di inaasahang pagkakataon." Marco, "Ngayon alam mo na kung bakit ako nagsasakripisyo at nag-iipon. Siguro ay naiintindihan mo rin kung bakit mas inuuna ko ang mag-save kaysa gastusin ang pera ko sa mga bagay na hindi nakapag-iipon tayo, dahil ang perang iniipon natin ay magagamit din natin balang araw. Tingnan mo ako, matatapos ko na yung ipon challenge ko at mayroon akong 52,000 next week. Sa pamagitan lang yan ng pag-ipon ko ng 1,000 kada linggo. O diba, may ipon ako, may peace of mind pa ako." Paul, "Tama ka tol, siguro hindi pa naman huli ang lahat at pwede pa akong magbago. Ngayon alam ko na ang kahalagahan ng pag-iipon. Ngayon ko na-realize yung sinasabi mo na may kakaibang fulfillment nga na mararamdaman sa pag-iipon. Salamat tol, huwag kang mag-alala at gagawin ko din yung ipon challenge next year para makapagsimula na akong mag-save tulad mo. Pero bago yun, sana ay mapahiram mo muna ako ng pera ngayon. Kailangan ko lang talaga. Promise, babalik ko din sa iyo pag nakaluwag na ako." Marco, "Hay nako, sige na nga, pero tandaan mo na kailangan mo itong ibalik. Dahil pag hindi, ay magiging YOLO ka sa akin." Paul, "Ha? Anong YOLO?" "YOLO, you're only loan once. Isang beses ka lang makakautang sa akin at di ka na makakaulit pag hindi ka nagbayad. Okay?" Paul, "Ngek, okay, sige, salamat tol. Ikaw, kanino ka nakarelate? Kay Marco Tigidna or kay Paul Lubina?" Masarap talagang isipin na meron tayong natitipid at naiiwan para sa ating kinabukasan. Maganda talaga yung pinaghahandaan ang lahat bago gumastos para pagdating natin ng panahon, maginhawa ang buhay. Dapat dito mag-end ang story ng ating financial life na ipon pa more. Hindi gimmick now, pulubi later. Now, handa ka na bang matuto at magsimulang mag-ipon? So napakaganda po ng ipon challenge sa book ni Sir Jim Kitan. So kanya pong book siya, yung aking pong binasa sa inyo, at makikita po natin na talaga namang ano ang mahihita ng taong palagastos na gastos ngayon, kinabukasan, ano na mangyayari. So kinakailangan po talaga nag-iipon tayo. So patuloy ko po itong gagawin na babasahin ko yung mga ipon challenge ng Jim Kitan. Ito po yung number 1 niya. Susunod po ang number 2. Marami po tayong matututunan sa book na to na May Ipon Diary. Maraming pong salamat.